Hahanda na din ang PITX para sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwi sa Metro Manila galing sa probinsya. Ang sitwasyon ngayon doon, alamin sa sentro ng balita ni Ryan Lesiges live. Angelique, wala na yung siksikan ng mga pasahero dito sa PITX na papauwi na sa kanilang mga probinsya na nagtagal lamang nitong weekend. Kaya naman para sa mga hahabol pa, Angelique, na umuwi sa kanilang probinsya para makapagbakasyon, abay sulitin na ang mas maluwag na pagbiyahe. Nobyembre 1 na, halos nangangalahati na ang mahabang bakasyon ng karamihan sa ating mga kababayan na umuwi. Pero si Jack, pasimula pa lang ang bakasyon. Hindi umano kasi siya pinayagan agad ng kanyang amo kung kaya't nahuli siya sa bugso ng mga pasahero. Kasi ngayon lang na-DF Ayaw kasi pumayag ng amo Mahirap kasi pag ayaw talaga ng amo, ayaw talaga. Ayaw, mas okay ngayon. Kasi pag sumabay ka doon sa marami yun, mahirapan ka talaga sumakay. Alas 9 kanina ang kanyang biyahe, pero kagabi pa aniya siya sa PITX. Hindi na din umano siya nag-online booking dahil sa takot na muling mabiktima ng mga manloloko. Sa online, Facebook lang din ko nakuha yun. Tapos pag kuhan ko, nung kukuha na ako, pagkatapos kong bayad, yun, block na ako. Di na ako kinausap. Blinak ka na? Oo, blinak na. Magkano binayad mo nun? 3,000 yun Sabi naman ng ilang bus teller, simula noong Lunes, bumaba na daw ang bilang ng mga pasahero. Dahil dito, maaari na daw mag-walk-in ang mga hahabol pa uwi sa mga probinsya. So, nung last year kasi hindi naman po kami masyadong nagbigay ng extra bus. Talagang fixed schedule lang po. Ngayon paunti-unti na lang din po. Parang walk-in na lang. Si Arnold na bus inspector ng bus biyahe pa Davao, nag-iikot na para maghagilap ng mga pasahero. Ilang minuto na lang kasi paalis na sila. Pero ang kanilang pasahero, hindi pa nangangalahati sa seating capacity ng kanilang bus. Ilan na yung pasahero nyo ngayon? Ay, 8 pang pasahero ko. 8 pa lang, alas 9 kayo alis. Alas. Lugi ba yun? Lugi. May ano pa sa barko dyan. Bayad pa. Paano yun kung hindi madagdagan yung pasahero ninyo? Tuloy yun. Ayon sa pamunuan ng terminal, nakauwi na ang karamihan sa mga pasahero. Daily average na 100 hanggang 110,000 na lang ang inaasahang tutungo sa terminal ngayong araw. Inaasahang papalo sa 1.6 million na mga pasahero ang dadating sa PITX hanggang November 6. Nauna nang nagsagawa ng surprise inspection ng LTFRB, LTO at ang pamunuan ng PITX para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero bago ang exodus ng mga pasahero nitong nakaraang linggo. Tinaasan na ng LTFRB ang bilang ng araw sa pagbibigay ng special permit sa ilang bus units. Mula sa 4 na araw ay ginawa nila itong 15 araw. Nag-issue din ng LTFRB ng mahigit 700 na special permits para matiyak na masiserbisyuhan ang lahat ng pasahero ngayong undas. Angelique, bagamat matumal na yung dating ng mga pasahero dito sa PITX, mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad dito. Nakabantay pa rin ang mga tauhan ng LTFRB at ang mga tauhan mula sa Parañaque PNP dito sa bungad mismo ng PITX. Bagamat patapos na yung long weekend, pinaghahandaan na rin ang pamunuan ng PITX. Angelique, yung exodus naman ng mga pasahero na pabalik na ng Metro Manila. Angelique. Okay, so Ryan, balikan lang natin yung nakapanaya mo kanina. Paano nga ba maiiwasan ng isang pasahero na bumili online na masigurong hindi scam yun at talagang totoong meron siyang mabibiling ticket? Well, Angelique, ang sinasabi dyan ng PITX, pwedeng direktang tumawag doon sa kanilang hotline para iwas sa scam or pwede rin naman dumiretso doon sa mga official Facebook page ng mga bus liner. Ang ikinikwento kasi, Angelique, na kanina na nakausap natin na na-scam ng ticket ay doon siya sa hindi kilalang page at nakipag-usap hanggang sa nung nagkabayaran na ay agad daw siya nablinak ng kanyang kausap. Kung kayo ang palala ngayon ng mga otoridad, maging maingat at kung hanggang maaari ay tumawag muna dito sa PITX para siguradong hindi manloloko sa pagbili ng kanilang mga ticket papauwi sa kanilang mga probinsya. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges.